Epistles of John, lesson 9 na rin tayo. 15 minutes na lang. Okay, tingnan natin ang 1 John chapter 1. 1 John chapter 1. Tingnan natin yung verse 9. Sabi niya, if we say that we have no sin, we deceive, or verse 8 now, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Chapter 2, verse 2, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Yung 1 John 1:9 at 1 John chapter 2 verse 1 to 2, sabi, basahin ko pala yung verse 1 na nakalimutan ko. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. At tinan niya na, yung mercy of God na naipakita niya sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang buhay and yung kanyang dugo ay dumanak. Hindi lang sa na-restore yung fellowship natin sa Ama, kundi anytime na tayo ay magkasala, nag-provide din yung kanyang dugo ng kung paano maibabalik. Kasi ang kasalanan talaga, i-break niya yung relationship. So dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos, nasira ang relationship. Every time we sinned, nakaka-apekto yon sa ating relationship sa Diyos. Katulad ng mag-asawa. Kung nagkasalang isa sa kanila, mag-asawa pa rin sila, pero naapektuhan yung fellowship. Yung relationship apektado. So, mayroong paraan para tayo ay makabalik muli sa Kanya. Pero, hindi ito lisensya para magkasala. 1 John 1:9, 1 John chapter 2 verse 1, hindi yan license to sin. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay lang na magkasala ako kasi makakabalik naman ako sa Kanya. Hindi. Naliligaw ka ng landas pag ganun ang nasa isip mo. Nung kami ay nag-cruise doon sa Aegean Seas, edi excited ako noon dahil although nakasakay na ako ng mga barko, pero hindi ganun kalaki at hindi siya luxurious. Siyempre, excited ako dito dahil malaki tapos luxury ship siya. Excited ako. Pumunta ako kaagad sa cabin ko, tapos plano ko sana na explore kaagad yung barko, pero hindi pa nakaayos yung mga tao, so maraming tao sa hall at sa kung saan-saan. So, ang ginawa ko ay inayos ko muna yung mga gamit ko kasi matagal kami doon sa barko, kaya inarrange ko muna, tinanggal ko lahat yung mga gamit ko sa maleta, tapos inayos ko dahil may mga cabinet na rin doon.
So habang nag-aayos ako, biglang nag-flash sa isip ko yung instruction nila na magkakaroon ng demo para sa for safety. Tuturuan kami paano magkabit ng life jacket, tapos paano yung pag-proceed sa lifeboat. So, narinig ko yung signal na kapag narinig mo yon ay kailangan kang pumunta doon sa kung saan naka-assign yung yung group na kinalalagyan ko kung saan kasi may mga yan hindi ka pwedeng basta pumunta lang doon sa malapit sa lifeboat. Hindi, may mga lifeboat na nakalaan para sa isang group of passengers nandoon sa ticket. So nang tumunog siya, iniwan ko lahat yung aking ginagawa muna. Iniwan ko lahat yung ginagawa ko doon, tapos nag-proceed ako doon sa number ng lifeboat. Ayun, ang point ko lang, kaya ko sinasabi ito, kasi yung mga life jackets, yung mga lifeboats, ay nandoon sila hindi para isipin na lulubog yung barko. Hindi ganun ang purpose ng life jackets at lifeboats. Hindi para i-anticipate namin na lulubog yung barko. Pero tinuturuan kami paano gamitin. Na para bang kuminsan maiisip mo na, lulubog yung barko kaya kami gaganito, kaya tinuturo sa amin. Minsan parang maiisip mong ganun. Pero hindi talaga. Hindi nilagay ang life jackets at lifeboats doon para i-anticipate namin na lulubog yung barko. Nandoon sila for emergencies. For emergency purposes. In case na may mangyaring masama. In case na lulubog. Mayroong precautionary measure. Dahil subok na yan sa pag-aaral nila na at least may mga naililigtas sa pamagitan ng life jackets at lifeboats. At least hindi masabi na 100% namatay lahat ng pasaheros. So, hindi nandoon ang lifeboats at life jackets to anticipate the sinking of the ship. They are there for emergencies. Likewise, ang 1 John 1:9 at 1 John 2:1, nakasulat dyan yan not to anticipate that we are going to sin. But in case we sin, hindi tayo tuluyan na mawawala sa Panginoon. In case na magkasala tayo. Not to anticipate. Not to prepare ourselves to commit sin. Kumbaga, parang maintenance natin ito sa ating relationship sa Lord. May maintenance tayo. At syempre, lahat naman sa atin nangangailangan. Posible naman na mayroon sa ating hindi niya kailangan ng 1 John 1:9 at 1 John 2. Maintenance nga ng Christian life yan eh. Walang sino man. Walang sino man na hindi nangangailangan yan. Kaya nga sabi pa nga dyan sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Pero ang daming umaasta, di ba? Ang daming umaasta na para bang hindi sila nagkakasala. Sabi niya, pag kung ganun ang pag-asta mo, you are deceiving yourselves. Ulitin ko, 1 John 1:9 and 1 John 2:1 ay hindi sila license to sin. They are maintenance verses, not license
to sin. Huwag niyong isipin na okay lang magkasala kayo, at least meron namang 1 John 1:9. Wag. So 1 John chapter 2 verse 2, tinan yung verse 2. Sabi niya, and He Himself is the propitiation for our sins. Nabanggit niya yung propitiation. Ang Greek word ng propitiation ay hilasmos. Nihilamos sa hilasmos. Yung definition niya, dictionary definition of propitiation, it is appeasement or satisfaction. Kumbaga, wala nang masabi pa kung sino man yung kinauukulan sa ginawa ng ating Panginoon. Sa kanyang ginawa, satisfied as the solution for the sin of the whole world. Wala nang pwedeng irason pa o isumbat pa o sabihin kulang-kulang, tulad ng pag-a-apply sa trabaho, kulang-kulang ang requirements. Wala nang ganon. Kompleto. Wala nang rason-rason pa or tanong-tanong pa. Complete. Ganon ang ibig sabihin ng propitiation sa dictionary meaning. Sa Vine's definition naman, yung Vine's Expository Dictionary, may ginagamit ako dati nung wala pa yung mga digital na dictionary. Ang pangalan ng dictionary is Vine's Expository. Vine's definition means whereby sin is covered and remitted, signifying that Christ Himself is the personal means by whom God shows mercy to the sinner who believes on Christ as the one thus provided. Parang ganito ibig sabihin ng propitiation. Halimbawa, mayroong isang tao na may galit sa'yo, tapos may isang pangyayari na dahilan ng kanyang pag-blatter sa'yo. So, binlatter ka niya. Mahirap yung mga nabablatter din, no? Kasi kung malimba, binlatter ka sa barangay nyo, may record ka sa barangay nyo. Binlatter ka sa PNP, may record ka sa PNP. So, anong nangyari? Pagka hindi naayos yung mga blatter na ito, pagdating ng mga times na kailangan mo ang police clearance, ganon, barangay clearance, lalo kung computerized na, itatype yung pangalan mo, lalabas doon yung record mo na na-blatter ka sa ganitong pangyayari. Kung ano man yung pangyayari na yan, nagdahilan na ibinlatter ka. So, ang ginagawa, o ang instruction minsan ng lawyer o ng police o ng barangay council, na puntahan yung nag-blatter at makiusap. Siguro kung ito ay 20 years naman na, ay siguro burado na sa isip niya yung pangyayari. Kaya lang naman siya nakapag-blatter dahil sa sariwa pa yung init ng ulo. Pero pag ito ay ilang taon na nakalipas, wala na. Ang problema nga lang, hindi natin inayos ng una pa lang. So, isa sa mga sinasabi niya nang gawin, puntahan yung nag-blatter or kung sino man yung malapit sa kanya. Tapos, pipirma siya doon sa barangay or doon sa PNP na wala na yon. Na hindi na big deal yon yung blatter na yon. So, ang iba, gagawin pa ng kasulatan, notarize pa yan ng lawyer, nagsasabi na wala na yung record na yon. Burado na yung record na yon. Para kung itatype uli yung pangalan mo sa isang government agency na kung saan ka lumalapit para tulungan ka sa kung ano man yung pinaprocess mo, pagka nangyari na yon na nakiusap ka na doon sa nang blatter sa'yo, doon sa
nagpalista ng kasalanan mo, nag-report ng kasalanan mo, doon sa kung kanino ka nagkasala, pag siya ay nagpirma na wala na yon, then automatic sa system, matatanggal lahat yung record mo. Pag tinype yung pangalan mo, hindi na mag-a-appear yung record mo na masama. Kaya ang dating, pag tinype yung pangalan mo, malinis yung record mo na para bang wala kang ginawang masama. Ganon yung propitiation. Nagkasala tayo sa Diyos, pero hindi niya hinintay na tayo ang makipag-arrange, makipag-ayos. Siya na. Alam niya kasi nahiya tayo. Mahirap para sa atin na gawin. So siya na ang gumawa, siya na ang nag-ayos para mabura yung record natin. Hindi pa nga alam ng marami, burado ng record nila eh. Pag mag-isip sila, para bang may record silang masama sa Diyos. So ginawa ni Jesus Christ to, inayos niya lahat, binura yung ating record para kung ang pangalan natin na isulat sa aklat ng buhay, walang kalakip na bad record. At parang wala kang ginawang masama. Galing, no? Yan ang propitiation. Hindi lang basta tinakpan yung kasalanan mo. As in, binura. Hindi na matrace kung nasaan na yon. Sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun niya inilayo ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na ito ay, especially the inherited sin, yung kasalanan na ito ay hindi na mahanap. Parang wala kang ginawa. Parang walang nangyari. Okay. Yung phrase na sa King James Version kasi, pagbabasahin natin yung 1 John chapter 2 verse 2, and not for ours only, but also for the sins of the world. Yung the sins of. Kung King James yung gamit niyo, naka-italicize siya. Sa King James kasi pagka naka-italicize siya, yan ay wala sa original na translation yan. Wala doon nga sa sa original na manuscript. Ibig sabihin lang yan, idinagdag ng translator. At maraming rason kung bakit nagdadagdag yung translator. Pero may open and close parenthesis yung iba o ina-italicize na lang para maipaalam sa sa reader na siya lang nagdagdag nun. Choice mo kung babasahin mo na ang magiging conclusion ay ayon sa kung paano ang conclusion na idinagdag niya yung salitang yon, or tanggalin mo. At kung anong magiging conclusion, choice mo na yon. Dito kasi pag hindi mo tatanggalin yung idinagdag ng translator dito na the sins of, para bang ang dating niya ay magiging mali yung interpretation kasi ang nai-indicate diyan parang the sins of the world, parang hindi ko mahanap yung salita na Kasi ang dumarating tuloy, parang ma-justify yung predetermination theory. Na noon pa man, mayroon ng mga pinili na pupunta sa langit. Hindi, kasi pagtatanggalin mo yung the sins of, ganitong magiging kalalabasan. And not for ours only, but also for the whole world. Ibig sabihin, buong mundo, lahat ay pwedeng maging pinili. Lahat pwedeng maging tinawag.
For the whole world eh. Para sa lahat. Pero ang problema, yung choice ng tao. Pinipili niya na hindi siya pinili. Pinipili niyang maging hindi tinawag. Ngayon, kung pumili siya ng maling choice, hindi mo pwedeng sabihin na, kasi noon pa lang nakaplano na yan noon pa lang na siya papunta sa impyerno, hindi siya talaga langit. Grabe naman yan. Grabe naman na noon pa man although alam na nandun siya kasi siya grabe yung wisdom niya. No? Alam niya na yan kung sino talaga ang mapupunta sa langit at mapupunta sa impyerno. Na-foresight na niya yan. Pero hindi yun dahil sa siya ang nag-decide sa magiging eternal destiny ng mga tao. Kasi pag sinabing whole world dito, si Jesus Christ para sa buong mundo, para sa lahat ng mga taong may buhay na ipinanganak dito sa lupa. Para din sa mga doon sa pupunta sa impyerno, ang problema lang kasi, hindi nila pinili. Na-foresight na ng Diyos sa'yo. Ano man ang desisyon gagawin mo, alam na ng Diyos ang future mo dyan. Piliin mo si Jesus Christ, nakita na niya ang future mo. Huwag mong piliin si Jesus Christ, nakita na niya. Lahat ng gagawin mo sa buhay, nakita na niya kung anong magiging future niyan. Sa bawat pipiliin mo, alam na ng Diyos ang magiging future nun sa buhay mo. Kaya hindi ibig sabihin na mapupunta ka sa mali ay itinalaga ka ng Diyos na talagang doon ka mapupunta. Mahina ang logic pagka ganon. Grabe naman, hindi siya nagko-confirm sa ibang attributes ng Diyos at sa mga ibang pangako niya. Okay, so dito sa Hebrews chapter 9 at Hebrews chapter 10, hindi natin bubuksan, pero makikita nyo dyan, Hebrews 9 and 10, under the old covenant, under the old covenant, sin was only atoned. Pag sinabing atoned, covered temporarily. Pansamantalang pinakpan. Through the sacrifices of the priest. Yung pagsasakripisyo ng mga pari sa mga hayop. At alam niyo ba na mayroong worries lagi at fears yung mga Israelites kasi kailangan yung sacrifice ay dapat sinusunod mo siya kung ano yung mga instructions doon. Kailangan walang kapintasan yung hayop. Doon pa lang ay nininervyos na sila. Kasi pag may kapintasan yung hayop na napiling isacrifice, na i-officiate ng priest, ang nasa isip nila, palagay mo, katanggap-tanggap ba yung isasacrifice ngayon? Palagay mo, wala bang kapintasan yon? Kasi pag may kapintasan yon, walang mangyayaring pagtakip sa kasalanan nila. At pag hindi natakpan yung kasalanan nila, curse darating. Kaya natatakot sila every year. Every time na may schedule ng sacrifice, natatakot ang mga yan kasi baka hindi pumasa yung sacrifice. Baka magkamali yung priest. Kasi pag nagkamali sa sistema, sa proseso, makaka-apekto yun kung matatakpan nga ba ang kasalanan ng mga tao. Hinahabol nila lagi yun na matakpan yung kasalanan nila kasi pag hindi natakpan yung kasalanan nila, ang sumpa darating sa kanilang buhay. O mawawalan ng sa isa yung kanilang paghihirap sa bukid, yung pagtatanim nila, yung pag-alaga ng hayop, sakit, kahirapan. Yan namang mangyayari sa kanila, susunod yan. Kamatayan, premature death. Yan ang mga susunod sa kanila pag hindi natakpan yung kasalanan. Pero si Jesus Christ, perfect sacrifice siya. The Lamb of God, walang kapintasan. At dahil doon, hindi lang basta matatakpan or hindi lang tatakpan ang kasalanan, kundi
huhugasan at buburahin hanggang sa ito'y matanggal, maging yung kanyang mantsa at marka, peklat, tanggal lahat yun. Kasi dumating ang perfect lamb. Walang magawa si Satanas doon. Perfecto yung sacrifice eh. Wala siyang pwedeng ipalusot na pwede pa niyang panatilihin yung curse sa ating buhay kung tayo ay humingi na ng tawad. Ibang yan hindi ko na babalikan, pero syempre yung consequence nandun pa rin. Napapadali lang yung pag-bear ng consequence pag knowledgeable tayo about the blood of Jesus, yung ginawa ni Jesus Christ, then mayroon tayong repentant heart, napapadali yung pagdala o pagbuhat ng consequence. So dito sa Hebrews chapter 2 verse 17, sulat nyo na lang, Hebrews chapter 2 verse 17, Romans 3:25, nabanggit ulit dyan yung propitiation. Hebrews 2:17, Romans 3:25. The propitiation of Christ has to do with cleansing, not merely a covering. And that is because of His mercy. Awa. Yung awa niya. Okay, so tuloy tayo. Yung 1 John chapter 4 verse 10, 1 John 4 verse 10, sabi niya, in this is love. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Okay. Sa Vine's expository, 1 John 4:10, the fact that God sent His Son to be the propitiation for our sins is shown to be the great expression of God's love toward men and the reason why Christians should love one another. So ang verse na ito ipinapakita niya yung display ng kanyang pagmamahal. Paano niya in-express ang kanyang pagmamahal? Ulitin ko, sabi niya, in this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. At dahil dito, meron na siya ngayong reason kung bakit niya sasabihin sa atin na love one another. Kasi ipinakita ko na ang example sa inyo. So pag sinabing love one another, hindi yan base sa pagkatao ng taong mamahalin mo. Hindi mo ibabase doon. Kasi ang sabi niya, not that you love me, but I first love you. And that is how are we going to love one another. Not that because you love me as my brother, as my sister in Christ. Hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti sa akin, mamahalin kita dahil sa sinabi ng God sa akin, sinabi ng Lord sa akin, at yung nagsabi sa akin, ginawa na niya. Pinakita na niya sa akin ng example at pwede pala mangyari na bilang isang tao, kaya mong magmahal ng una. Na wala pang ginagawa sa iyo, mamahalin mo na. Wala pang ginagawang mabuti sa iyo, mamahalin mo na. That's how God loved us through Jesus Christ. And that's why He told us to love one another, love our neighbor as ourselves.
Kaya mo na ngayon ipakita sa mga tao kung paano mo iniingatan ng sarili mo, kaya mong gawin sa kanila. Kung paano mo minamahal ang sarili, pinapahalagan mo ang sarili mo kasi mahal mo ang sarili mo. Then pwede mo nang gawin yan sa ibang tao kahit na hindi niya deserve mahalin. Kasi una, hindi natin deserve mahalin. Pero minahal niya tayo. Yan ang foundation ng ating pagmamahalan sa isa't isa. 1 John 3:15. 1 John 3:5. 1 John 3:5. Sabi niya, and you know that He was manifested to take away our sins, and in Christ, there is no sin. So, are you in Christ? Are you really in Christ? Because if you are in Christ, there is no sin in Christ. And in verse 8, First John 3:8, sabi niya, he who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So, ang tinutukoy niyan, yung he that sins, sabi niya, ang tinutukoy niyan is yung practice of sin or willful sinning. Bilang isang na kay Kristo, practice of sin and willful sinning ay pahirapan mangyari yun. Pahirapan mangyari. Masyadong clever na yung demonyo na maililid ka niya to sin against God willfully. Doon sa verse 9, sabi niya, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Yung seed, the seed of God, or in other terms, the nature of God, is in us. It's in us. Whoever has been born of God does not sin, or does not continue sinning, or does not sin willfully, for his nature remains in us, and we cannot sin continuously, because he has been born. We have been born by God. Yung word na cannot sin, he cannot sin, sabi niya kasi doon, sabi natin na 1 John 3:8. Yung cannot sin, meaning moral impossibility. We cannot sin, ang tinutukoy niya is sa moral aspect of our life. It's impossible. It's impossible to sin morally. Not a physical impossibility. Still possible. Physically, we can still sin. But physically, you can still continue to sin, but morally, it's impossible. A Christian can continue in sin with good conscience. Yan ang ibig sabihin. Pag sabi ko morally, the moral aspect of your life, a Christian can continue in sin with good conscience once he or she has fallen in love with his or her Savior. Once na napamahal ka na sa Panginoon, hindi ka masaya eh. Pag nagkakasala ka, hindi ka tulad ng dati ini-enjoy mo. Dati, ini-enjoy mong gawin pa ulit-ulit. Pero nung na-inlove ka na sa Lord, may relationship ka na sa Kanya,
The more na inuulit mo, the more na nasasaktan ka. Because sin will hurt God. And hurting God is hurting yourself. Mararamdaman mo, nararamdaman ng Lord. Pag nagkasala kayo sa asawa nyo o sa minamahal nyo, once na nagkasala kayo sa kanya, masasaktan kayo. Pag nakita nyo siyang nasaktan dahil sa ginawa ninyo, nararamdaman nyo yun. Kaya the more we sin, the more we hurt. Ourselves. Kung talagang connected ka na sa Lord, kung talagang may relationship ka sa Kanya, hindi pwede magkasala ka, mag-i-enjoy ka. Kaya kung ang isang mananampalataya, nagkasala tapos pinagbubunyi pa niya, pinagyayabang pa niya, hindi totoo yun. Yung mga gumagawa nito, kulang lang sa pansin sa buhay. Yan ang kanilang paraan para makakuha ng pansin. Kaya akala mo pinagyayabang nila pero hindi. Pansin lang ang habol nila. Kasi kung talagang believer yan, hindi yan masaya. Hindi siya proud na ipakitang gumagawa siya ng kasalanan. Yung mga nag-iinuman tapos ipopost pa sa Facebook, pero alam mo naman meron siyang relationship sa Lord. Nakakala mo masaya niyang ginagawa yon? Hindi sila masaya yan. Ito yung mga kulang sa pansin. Nagpapapansin. But deep inside, hindi sila masaya sa ginagawa nila. Halata yan. Kahit na may tama yung kaya ininom sa kanya, lungkot na lungkot yan. Lalo pagka wala nang epekto ng alak, marirealize niya, anong ginawa ko? Hiyang-hiya ka sa sarili mo, hiyang-hiya ka sa Diyos, hiyang-hiya ka doon sa mga nakaalam ng ginawa mo. Kasi physically, pwede ka magpatuloy, but not morally. The more na nagpapatuloy ka physically, the more morally you're affected. Malungkot ang Kristiyano pag nagkasala. Nung hindi ka pa Kristiyano, nagsasaya ka. Paulit-ulit mong ginagawa. Ngayon, ulit-ulitin mong masasaktan ka. Inuulit-ulit mong masasaktan ka. Hanggang kailan mo kayang gawin? Hanggang kailan mo kayang tiisin yun? Yung sakit ng nararamdaman mo sa tuwing ikaw ay nagkakasala sa Diyos. You can sin continually physically, but morally it's impossible. Halimbawa, kung talagang mahal na mahal mo yung asawa mo, you still have the ability to hit her or hit him kung mas dominant yung babae, Andres yung lalaki. Pero dahil sa mahal na mahal mo, hindi mo magawa. You have the ability to do it. Pero dahil sa mahal na mahal mo, then yung moral aspect of your life ay nagsasabi, wag mong gawin. Wag mong saktan ang asawa mo. Mahal mo yan eh. Yan ang nagsasabi deep inside of you. Kapag love talaga ang nangibabaw. First John 5:18, we know that whoever is born of God does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. Okay. No one who is born of God practices sin. Yan ang ibig sabihin niya. No one who is born of God practices sin. Morally, although physically nangyayari, pero I doubt na makakatiis ang believer na nagkukontinue siya physically kung ang kanyang inner being ay nahihirapan. The relationship of the children of the light to the world.
Another recurring theme yan sa first John. The relationship of the children of the light to the world. So meron pa tayong 10 minutes. Pipiliin ko na lang dito kung ano yung importanteng ano. Okay, bibilisan ko na lang. First, isulat ninyo 1 John 2:15 to 17, 1 John 4:4 to 5, 1 John 5:4 to 5, 1 John 2:15, 17, 1 John 4:4, 5, 1 John 5:4, 5, yung relationship of the children of the light to the world. What is worldliness? What is worldliness? Kasi all points of worldliness na mention yan, all points of temptation come under these points, worldliness. Yung sinabi sa verse 15, 1 John 2:15, do not love the world. Yung world dito, the Greek is cosmos. Cosmos, K-O-S-M-O-S. The word cosmos is used 187 times in the New Testament. Every time the word world, cosmos, is used in 1 John, it is the Greek word at in-explain ito ng vines. At meron siyang 5 na tinutukoy. Pag sinabi niyang world, cosmos, meron siyang 5 at isa dito ang pwedeng tinutukoy ng isang scripture verse na binabasa ninyo. Number 1, the primary meaning is the order or the arrangement. The physical earth. Yung physical earth. Pag sinabing world, it is the physical earth as it is contrasted with heaven. Pangalawa, pag sinabi niyang world, isa sa mga tinutukoy niya is the human race. Related sa John 3:16, for God so loved the world. Ang tinutukoy niya is human race. Another na pwede yung tinutukoy is the Gentiles as distinguished from the Jews. Or sabihin natin the unbelievers. World. Pag sinabing worldly. Ito yung mga unbelievers. And then, isa pa, yung present condition of human affairs. Pag sinabing world, isa sa mga tinutukoy nito ay the present condition of human affairs. And then last, na isa at importanteng maintindihan natin, it is talking about world's system. World system or the system of the world. Yung sistema ng mundo. Kaya kung sinabi niyang do not love the world, sabi niya, ang tinutukoy niya dito na wag mong mahalin ay yung sistema sa mundong ito. Alam ba ang sistema sa mundong ito? Alam niyo ba na ang sistema sa mundong ito ay dominante ang compromising? Sige na, wala naman nakakita eh. Sige na, kaya yan. So kapag tayo dadaloy sa sistema ng mundong ito, matututo tayong mag-compromise. No, i-compromise mo na ang faith mo, i-compromise mo na ang holiness mo. Yan ang sistema sa mundo eh. Compromising. Ano sabi? Do not love the system of this world. Ibig sabihin, do not become pro-compromising. To the point, nakala natin, pag nag-compromise tayo, parang wala lang. Sistema na eh. Parang wala lang. Okay lang, walang nawala. Sa isip natin, ganoon. So yan ang sistema ng mundo, compromising. At instruction ng Lord is do not love the world. All points of worldliness, yung points of worldliness, may 3. 1 John 5:16. 1 John 5:16. Hindi pala.
Hindi ko mahanap. Pero, ito yung laman. Next ko na ibibigay yung verse. The three points of worldliness. Number one, syempre, is lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Lust of the flesh, lust of the eyes, and boastful pride of life. Okay, dyan tayo mag-start sa susunod. Pero ito yung last point na gusto kong iparating sa inyo. Lust means pressure. Lust means pressure. When you are lusting after sin, ibig sabihin you are being pressured to sin. At yung word na lust, yan ay ginagamit na contrast ng love. At kadalasan, hindi talaga love ang nangibabaw. We are just being pressured. At kapag nafe-feel natin yung pressure to be with him, to be with her, to do this, to do that, we think we love. We think it's love. Because when you lust for someone, namimiss mo siya. Gusto mo laging katabi. Gusto mo laging kausap. Sa kanya iikot ang mundo mo. And you think you love. And you think it's love. But no, it's just a lust. Once na naka-feel ka ng pressure, that's lust. At nakakalungkot dahil ang daming relationship wala naman talaga sa love. Mayroon lang talagang pressures sa bawat isa sa kanila. At nakakapagod. Lust ay nakakapagod. Pressure ay nakakapagod. Hanggang kailan mo matitiis yung pressure? Marirequired ka na mag-online kahit ayaw mo kasi gusto mong matahimik ang kaisipan mo. Marirequired ka na mag-reply. Marirequired ka na pumunta sa isang lugar kahit delikado sa labas. Mapipressure ka. At yung pressure na ito, akala mo pagka hindi mo nasunod, malulungkot ka. Yung pressure na ito ay kailan may hindi nakakapagbigay ng satisfaction. Kaya pagkatapos mong masundan yung pressure, ang nasisip niya, kailan ulit? Kailan mauulit? Yung love, never siyang nagdi-demand. Never siyang nagpi-pressure. Pero pag nandun yung tunay na love, parang magnet. Iba yung tinutulak sa hinihigop. Pag lust, tinutulak ka. Itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Pag love, mahirap umayaw. Nalulusaw lahat ng mga pride. Nang wala kang nararamdamang tulak, kusa kang natutunaw sa kanya. So, dapat ma-determine nyo yan sa relationship na papasukin nyo o sa relationship na napasok ninyo. Ano ba ang mas nangibabaw? Is it lust or love? Is it freedom or pressure? Okay, so napaka-importante na
ma-recognize natin yon. Lust of the flesh, pressure of the flesh, ibig sabihin. Lust of the eyes, pressure of the eyes. Mapipressure ka na tignan ito kahit ayaw mo nang tignan. Mapipressure kang panoorin ito kahit ayaw mo nang panoorin. Pressures of the eyes. Mapipressure ka na gawin ng iyong laman ang isang bagay na ayaw mo nang gawin. Lust. Yan ang lust. Pressures. And then, pride of life. Okay, sa susunod, pag-aaralan natin yung may mga iba pa akong mga i-explore about this, lalong-lalo na sa pride, kasi iba-ibang klase yung pride. Then makikita natin kung anong klaseng pride meron tayo na kailangan ng i-fried. Fried your pride. Kasi, tandaan niyo yan, ang pride kasama ang pagmamataas, walang sino mang nagmamataas na hindi bumabagsak. At mas mahirap bumagsak sa mataas. Kaya, kailangan nating itigil ang pagtaas ng masyadong mataas sa ating sarili. Dahil pag bumagsak ka, kawawa ka kung mataas ang iyong panggagalingan. Okay, so you're blessed ulit.